for the opportunity that you have given to us once again upang makinig ng iyong salita. Kami po ay lumalapit sa iyo, Banal na Espiritu, upang bigyan kami ng kaunawaan sa mga salitang ito na siyang magpapalakas ng aming loob, magpapatibay ng aming pananampalataya at mag-aaliw sa aming Panginoon. Maraming po salamat. Kinikilala ka namin, Banal na Espiritu, as the Lord of this service. We thank you so much, Lord. This we pray in Jesus' name. Everybody will say, Amen. 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 Sige po. Mali na kayo mo po mga kapatid at salamat sa Panginoon sapagkat nakabalik na tayo sa ating live service. Amen po ba? Ang inaasahan ko na sa mga susunod na linggo ay makakarating na po yung ibang hindi nakarating ngayon. Ayan, at okay naman na tayo bagamat meron pang ilang mga agam-agam dahil sa tinatawag nating COVID, ano? Pero ganun pa man ay binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang magkatipon para sa kanyang kaluwalhatian. Amen! Okay, sa lahat ng mga nariyan sa kanilang tahanan na sumasabay sa aming nakikinig ngayon, sumasabay sa gawain ito, aming sinasabi sa inyo na sa next Sunday maaari na kayong pumunta dito. At kung hindi naman, ay patuloy lang tayo muna doon sa sa live, no, na sundan na lang ninyo kami. Okay, so tayo po ay magpatuloy at mari ko bang basahin muli yung ating pong text ngayon. Sabi niya rito sa Isaiah chapter 61 verse 1, The Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to bind the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to them that are bound. Verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Verse 3, to appoint unto them that mourn in Zion, okay, to give unto them beauty for ashes, and the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. Yan, God bless the reading of His holy word. Alam niyo, kasabay ng pagparito ng ating Panginoon Jesus, nung unang siya ay dumating dito, way back 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, ano po, nang siya ay dumating dito, ay pinroclaim niya yung acceptable year of the Lord. Yung binasa natin sa verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord. You know, what is that acceptable year of the Lord? The acceptable year of the Lord ay tinatawag yan sa Israel as the year of the Jubilee. Year of the Jubilee. Yan po yung tawag doon sa Israel, ano? Pag dineclare yung year of the Jubilee, ang year of the Jubilee, ibig sabihin yan, lahat ay lalaya na. Amen. So ito yung nangyayari every 50 years. Kapag ka na-proclaim na ng Year of Jubilee, lahat ng mga alipin, babalik na sila sa kanilang pamilya. Ayan, bawa, ang Israelita bumili ng alipin, no? Kasi ang alipin ng araw ay binibili yan. At bumili siya ng alipin. At pagdating ng 50 years, kung halimbawa, o the 30th year, nabili niyan, so 20 years siyang maglilingkod kasi pagdating ng 50 years, ng deklarasyon ng Jubilee ay palalayain niya yung alipin. So in the year of 50th year, lalaya yung alipin at hindi lang siya basta lalaya kundi siya padadalhan ng amo niya ng mga kailangan niya para makapagsimula siya ng isang magandang buhay kasama ng kanyang pamilya. Okay, so halimbawa nabili siya ng 49th year. Na-declare yung Jubilee last year tapos on the last 50 years tapos ay nagsimula. And on the 49th year, sa susunod na taon, i-declare uli yung Jubilee. On the 49th year, natudun siya, na-hire siya. Tapos, the year of Jubilee, palalayain siya kahit wala pang mahabang panahon na nagsilbi siya. So, ang year of the Jubilee is the year of freedom, the year of deliverance, the year of favor. Ito yung taon ng favor ng Diyos. Amen po ba? Amen. At hindi lang yan yung lahat ng mga pagkakautang, kansilado lahat. Yan, pagdating ng Year of Jubilee. Amen.
God. Di ba maganda yun? Amen. Yes. So lahat ay babalik na sa kanyang orihinal na kalagayan sa buhay. At yan ang sinasabi doon sa aklat ng Leviticus chapter 25 verse 10. Sabi rito, "And ye shall hallow the 50th year, and proclaim liberty throughout all the land and to all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you, and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family." Ayan. So, babalik na sila sa kanilang possession, babalik na sila sa kanilang pamilya. So, lahat ng bawat na isang lamang yung lupa mo at wala kang pantubos, paabutin mo ng 50 years. Pagdating ng 50 years, di-declare yung jubilee, babalik sa yung lupa mo, wala kang babayaran. Ang galing, ano? Amen po ba kayo dyan? But it so happened that jubilee hindi nangyari. Matutuwa ka riyan. Hindi ho nangyari ang jubilee. But it was proclaimed, it was told by God doon sa Israel that every 50 years they will proclaim the year of jubilee. Ang magpaproclaim nito yung hari. But ang problema, 40 years lang. Si Saul 40 years lang naghari. Pinalitan siya ni David, another 40 years lang din naghari. Pinalitan siya ni Solomon, another 40 years lang na naghari. So ibig sabihin, hindi nangyari yung year of jubilee. Amen. Kaya nung tumindig ang Panginoon Jesucristo doon sa Capernaum at siya'y nagsalita doon sa temple, doon sa pagtitipon ng mga Hudyo, binuksan niya yung aklat ni Isaias. Pagkatapos sinabi niya, binasa niya yung Isaiah chapter 61 verse 1 hanggang 3. Tapos nang tiniklop niya ito, sabi niya, sa inyong pandinig ngayon, naganap na ang year of the Jubilee. Yeah. This word has now fulfilled in your hearing. Ay, naku, nagalit yung mga tao. Nagalit yung mga tao pagkatapos ay ihuhulog siya sa bangin. Bakit? Kasi hindi naman talaga nangyari yun. Amen. Kaya kilala nila si Jesus. Si Jesus ay anak ng karpintero. At sinasabi nila na hindi nga nakatungtong sa eskwelahan. How come that this man accomplished the year of the Jubilee? Sino magtutupad ng year of the Jubilee? Sino magpapatupad ng taon na ito, ng year of the Jubilee? Ayan. So, sa salita, kapatid, hindi po nangyari yung year of the Jubilee during the period of the Israelite at hanggang ngayon, hindi pa ho nangyayari. Kasi nangyari na ho yan nung dumating si Jesus. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Praise God. So, ang tanong natin kasi ang purpose ng Jubilee, tingnan nyo, the purpose of the Jubilee, sabi niya rito, the purpose of the Jubilee is that He might be glorified. That He might be glorified. Upang ang Panginoong Diyos ay maluwalhati. Ang tanong natin, paano natin siya mag-glorify? Paano ko makikita ang kagandahan ng Diyos sa aking buhay? Ito ang lagi nating prayer. Lord, gusto kitang i-glorify. Inaawit pa natin yan to glorify the Lord. Amen po ba? At tayo po ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Nagbibigay tayo ng inahayag natin yung glory ng Diyos. You know what is the word glory in Greek word is doxa. Sabi ni Plato, ang doxa ibig sabihin ay the manifested beauty. It is the manifested beauty of God. Ito yung hayag na kagandahan ng Diyos. Na kapag sinabi natin na, glorious ang mukha mo, ibig sabihin yung ganda niya, nakikita na. Hayag na hayag yung kagandahan ng Diyos. So, the purpose of the Jubilee is that you might glorify the Lord. Para luwalhatiin ninyo ang Panginoon. Amen po ba? But the problem nga is, it doesn't happen during the time of the Israelite people. Ang dahilan, lagi sila nabibihag. Ang dahilan, lagi silang dumating yung year of the kings, times of the kings, pero 40 years lang talaga. Naghari ang mga hari at that time. Amen po ba? Ang nagde-declare niya yung hari. Okay, even David himself, hindi niya na-declare yan. Hindi niya na-proclaim yung... Kaya nung dumating si Jesus Christ, pinoclaim niya na itong verse na ito, itong salitang ito ay natupad na sa inyong pandinig ngayon. Nagtindigan yung mga tao at pagkatapos ay ihuhulog siya sa bangin. Okay, so
So how can I glorify the Lord? No? Paano ko makikita ang kagandahan ng Diyos sa aking buhay? Pag sinabi natin gusto natin makita yung kagandahan ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Sinong gusto niya makita yung beauty ng Diyos sa buhay niya? Amen. Amen. Kayo dyan sa inyong natahanan. Gusto ba ninyo makita yung beauty ng Diyos sa buhay niyo? Amen. Okay, so now listen very carefully. There are 3 things that God will do. 3 bagay yung gagawin ng Diyos upang makita yung beauty ng Diyos sa ating mga buhay. There are 3 things that God will do. Babalikan natin yung verse 3. To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them, number 1, beauty for ashes. Number 2, oil of joy for mourning. Number 3, garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. That He might be glorified. So meron 3 tayong titingnan dito, kapatid. Beauty for ashes, oil of joy for mourning, garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. So Jesus came to give these 3 to give 3 things to enable us to glorify God. Dumating si Jesus para ibigay sa atin yung 3 ito na nag-glorify sa Diyos. What are these 3 things? Okay, isa-isay natin. Kagaya ng binanggit ko kayo na, isa-isay natin yung magbibigay ng glory sa Diyos. Number 1, He will give unto you beauty for ashes. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. May beauty ba yan? Amen. May kagandahan. So He will give you beauty for us. Kaya yung mga kapag ka ikaw ay gusto mo i-glorify ang Diyos, dapat yung ashes na palitan ng beauty. Amen? Amen. Okay. There will be a great exchange, kapatid. Meron pong malaking pagbabago. Merong malaking pangyayari na magbabago. Yung mga abo mo, kapatid, kapalit ng ganda ng Diyos. Amen. Teka, pastor. Anong abo ko? Ibig ba sabihin na? Cremate na? Okay, Wag. Hindi naman, kasi hindi ka nagaganda kapag nakremate ka. Amen ba kayo dyan? Okay, so liwanagin natin to bago kayo mag-react. Okay, yung mga abo natin, kapalit ng ganda ng Diyos. Paano? What are these ashes means? Ano itong mga abo na ito? Okay, so these are all your frustrations in life. Yung mga abong ito yung lahat ng frustrations mo sa buhay. Mga naabo mong pangarap, mga naabong relasyon, na para bang sa'yo, naabo ng lahat ang mga ito at wala ka ng panahon pa para makabawi pa. Amen. So marami tayong mga gustong gawin. Marami tayong gustong maabot. Marami tayong pangarap sa buhay. Pero dumarating yung time na parang gusto mo nang sumuko. At dumating ka na sa puntong inilibing mo na yung iyong pangarap. Friends, ito ang sinabi ng Panginoon. Papalitan ko ng beauty ang mga abo mo. Amen! Amen! Pakan natin ang Panginoon. Hallelujah! And we will declare the glory of the Lord dahil papalitan ko ng beauty yung abo mo. Hallelujah! Ano yung mga naabo sa iyo? Naabo yung pangarap mo. Pinapangarap ko saan, meron akong nakausap, sabi niya, Pastor, gusto ko pagdating ko ng 40 years, ay wala na ako sa ministry, businessman na ako. 50 years na siya, nasa ministry pa siya. So yung pangarap niya, naabo na. Gusto ko, pagdating ko ng 35 years, negosyante na ako. Pero dumating ang 35 years, ngayon ay 45 na siya, hanggang ngayon, empleyado pa rin siya. Asa na yung pangarap niya? So sabi niya, wala na, huli na ako. Late na. Naglalagay tayo ng limitation natin. Gusto ko, pagdating ko ng ganitong edad, businessman na ako. Gusto ko, pagdating ko ng ganitong edad, may pamilya na ako. Gusto ko, pagdating ko ng ganitong edad, may mga anak na ako. Gusto ko, pagdating ko ng ganitong edad, may apo na ako. Pero hanggang ngayon, wala ka pang asawa. So, ibig sabihin, yung pangarap mo, naabo na. Amen. Amen. So, sabi ng Panginoon, lahat ng naabong mga pangarap mo, papalitan ko ng kagandahan. Amen! Yes! Praise God. So may tinanim ako, sabi ng Lord, ang planting of the Lord, sabi niya, the planting of the Lord is none other but the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Kasi ito, si Jesus yung tumupad noong sinasabi nating Jubilee. Hindi ito nangyari during the time of the kings.
Hanggang nagkabiyag-biyag na lang sila. Hanggang dumating na sila sa panahon na talagang naalipin sila ng mga ABC. Amorite, Babylonian, Canaanites. Kaya ABC ang dinaanan nila. Hanggang sa sila dumating sa panahon na talagang sumusuko na sila. But thank God because hanggang sa dumating yung panahon na sila po ay pinapatay na Hitler. 6 million Jew yung pinasunog ni Hitler ng buhay. You know, brothers and sisters, dahil nung ipapako na si Kristo, hiniling nilang ipako si Kristo, anong sabi nitong mga Hudyo, ng mga leaders nila? Singilin sa amin at sa aming mga anak yung dugo ng taong yan. Ayun. Kaya siningil sa kanila. Hanggang ngayon, sinisingil pa sila. But thank God because the Lord Jesus Christ, kapag tinanggap po si Jesus sa iyong puso as personal Lord and Savior, gaano man kalaki yung kasalanan mo, gaano man yung karami yung abong dinaanan mo, papalitan ng kagandahan niya ng Panginoon. Amen! Papalitan niya ng kagandahan. Tingnan ito. Gaano na bang karaming taong dahil sa mga frustrations nila, naging miserable ang buhay. Meron silang hindi ginawa. Ano yun? They did not recognize the planting of the Lord. Hanggang ngayon marami kang makikita frustrated ang buhay. Hanggang ngayon marami kang makikita na yung frustrations nila, hinahabol sila ng kanilang frustrations. You know why? Because they did not recognize the planting of the Lord. Sabi niya, the planting of the Lord. What is the planting of the Lord? The tree of righteousness. At walang iba yan kundi si Jesus, the only begotten Son of God. Yes. He is the tree of the planting of the Lord, the tree of righteousness. Amen. Another thing, sabi niya, kanina nakita natin, papalitan ko ng beauty yung ashes mo. Now this time, ibibigay ko sa iyo yung joy of, yung oil of joy for mourning. Amen. The oil of joy for mourning. Ano po yung mourning? Yung pagdadalamhati. Yung langis ng kagalakan sa pagdadalamhati. Sabi niya, papalitan ko ng yung dalamhati mo ng langis ng kagalakan. Papalitan ko ng langis ng kagalakan yung iyong pagdadalamhati. Ang langis ng kagalakan, mga minamahal na kapatid, sa pagluluksa natin, ito po kapatid ay katulad na nangyari kay Samuel. If you remember the prophet Samuel, humingi ang Israel ng hari. At nagalit ang Diyos sapagkat ang Israel ay humingi ng hari samantalang meron na siyang hari. At ito'y walang ba kundi ang Diyos. Pero gusto ng Israel na maging katulad sila ng mga bansa sa paligid nila, na merong haring nakikita, merong haring nakahawakan, merong haring nakakausap, merong ibig sabihin physical na hari. So, pinayagan ng Diyos si Samuel na mag-anoint siya ng hari. At ang pinili ng mga tao na maging hari ay wala iba kundi si Saul, si King Saul. Pero dumating ang time kapatid na itong si King Saul, sabi rito sa 1 Samuel, sabi niya dumating ang time na sabi niya, and the Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Ibig sabihin ay nireject siya ng Diyos. Anong dahilan bakit nireject ng Diyos si Saul as the king of Israel? Kasi sabi ng Diyos kay Saul, through prophet Samuel, sabihin mo kay Saul na lusubin niya yung bayan na pinalulusot ng Diyos at wala siyang ititira. Ito yung kaharian ni Agag. Wala siyang ititira. Maging tao, maging hayo, maging bata, maging matanda, maging babae, maging lalaki, wala siyang ititira, sabi ng Diyos. Amen. Ang dahilan sapagkat yung lugar na yun, kapatid, napakasama at bumabangga na sa langit yung kasalanan nila. Kaya sabi ng Diyos, wala kayong ititira. Uubusin niyo silang lahat. So, ang ginawa ni Saul ay inubos niya yung mga kalaban nila. Pero nagtira siya, tinira niya yung hari. Hindi niya pinatay si Agag, yung hari. Tapos kumuha siya ng mga magagandang tupa. Kumuha siya ng magagandang tupa, malilinis sa tupa, itinabi niya yun. Nang dumating si Saul, si Prophet Samuel, Nang dumating si Prophet Samuel, narinig niya
yung atungal ng mga tupa. Sabi niya, ano yun? Sabi ni Samuel, ay ni King Saul, ay yung mga tupang magaganda, in-spare ko para i-offer ko sa Diyos. Ihandog ko sa Diyos, sabi niya ganyan. Yung magaganda, pinili ko yan para ihandog ko sa Diyos. Nagalit ang Prophet Samuel, sabi niya, hindi ba't sinabi ko na sa iyo, sinabi na ng Panginoon sa iyo, nung wala kang ititira, anong ginawa mo? I-offer ko yan sa Kanya. Obedience is better than sacrifice, sabi ni Samuel sa kanya. Obedience is better than sacrifice. Ang ginawa niya, pinatay niya lahat yung mga tupa, pinatay niya lahat yun, tapos nilabas niya si Agag. Kasi si Agag ay yung kanyang trophy. Napagtagumpay niya yung malaking bansa, at si Agag na hari ng bansang yun, trophy niya yun. Amen. Para bang kikilalanin ng buong mundo na ginagalawan nila na napakahusay niyang madiligma. So nagalit ang Samuel, sa harapan ng madla, pinugutan niya ng ulo si Agag. Tinanggal niya yung ulo ni Agag. Sabi ni Samuel, ni Prophet Samuel sa kanya, sabi niya, obedience is better than sacrifice. Nalala ko minsan na merong gumamit yan sa akin, sabi niya, Pastor, I don't believe in tithing, sabi niya. Sabi ko, why not? Tithing doesn't come from the law. Hindi yan ang galing sa law. Before the law, 500 years before the law, nagtatize na ang mga Israelita. Si Abraham. Hindi, sa makikita mo yung tithes eh. Tapos binigyan ako ng example. Sabi niya, halimbawa, Pastor, ang tithes ko ay 5 piso lang, o 50 piso lang, sabi niya. So, ang problema doon. Pero gusto ko magbigay ng 500 pesos. Ano bang mas maganda? Bigay ko yung 500 o bigay ko yung 50? Sabi ko, bigay mo yung 50. Mali lang yun. Obedience is better than sacrifice. Remember that. Obedience is better than sacrifice. You want to sacrifice that 500? Hindi after and just yan. Kanya din yan eh. Siya din ang may-ari niyang 500 mo. Obedience is better than sacrifice. Sabi ko sa kanya. Tapos napayupo niya. Napayupo sabi niya, tama pala iniisip ko. Tama daw pala iniisip niya. Obedience is better than sacrifice. Sabi ko, kapatid, kahit piso lang ang tithes mo, bigay mo. Hindi kung gusto kong magbigay ng 100, ibigay mo. Pero wag mong ipalit hindi mo pwedeng palitan yung tithes mo, yung sakripisyo. At hindi mo pwedeng palitan yung prayer ng pagdating mo ng Bible study. Your devotion, huwag mong ipagpalit sa Bible study, sa gawain ng church. Umati naman ako ng church eh. So bakit pa ako magde-devotion sa gabi? Nag-pray naman ako kagabi. Bakit pa ako mag-attend ng church? So pinagpapalit nila. You know, kapatid, obedience is better than sacrifice. Amen. So balik tayo kay Samuel. Ang ginawa ni Samuel, nung nangyari yun, ang ginawa niya, wala ng hari ang Israel. Sapagkat tinanggal ng Diyos si King Saul. At si Samuel ang nag-anoint kay King Saul. So ang lungkot-lungkot ng damdamin ni Samuel sa dahilang yung kanyang inanoint na hari hindi sumunod sa Diyos. So tinanggal siya ng Diyos, si Saul, at ang Samuel ay masyadong nalungkot. Masyadong nalungkot ang Samuel. Sabi niya, I have rejected him from reigning over Israel. Then from that time, ang anointing oil, yung lalagyan ng anointing oil ni Samuel, sinabi ko na. Para sinasabi niya, tapos na yung ministry ko. Nagawa ko na yung dapat kong gawin. So, ang lungkot-lungkot ni Samuel sapagkat yung kanyang haring inanoint ay lumabag na sa kalooban ng Diyos. And God rejected Saul. Pero sabi ng Diyos sa kanya, ginausap siya ng Diyos, bakit ka nalulungkot? Sabi niya. And the Lord said to Saul, to Samuel, how long will thou mourn for Saul? Gaano katagal kang magdudusa, magmumurn, magluluksa dahil kay Saul? Sabi niya,
saying, I have rejected him from reigning Israel. Sabi niya, I have rejected him from reigning Israel. Tapos sabi ng Diyos, fill thine horn with oil and go. I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. So kapatid, God rejected Saul as king of Israel at tinabina ni Samuel yung kanyang anointing oil, yung pong sungay na pinaglalagyan ng oil para ibubuhos sa hari na ina-anoint niya. Pero sabi ng Bible ay tinabina ni Saul yung sungay na yun na pinaglalagyan ng langis. And the Lord spoke to Samuel, sabi niya, how long? Gano'ng katagal kang magluluksa? Gano'ng katagal kang magluluksa? Bumangon ka na dyan. Punuin mo ng langis yung horn, yung sungay. At pinapupunta kita doon sa Bethlehem. Meron akong tinalagang hari, and that is David. Amen! Amen. Pinili ng Diyos si David. Hindi alam ni Samuel na si David pala yung papalit doon kay Saul. Imagine pagdating niya doon sa lugar ni Jesse, yung tatay ni David. Pinapila niya lahat ng anak ni David. Nakita niya yung isang lalaki, yung panganay, matipunong, magandang lalaki, makinis ang balat. Sabi niya, ito na yung pinili ng Diyos. You know, even the prophet nagkakamali siya. Amen. So ginawa niya, iyan niya na sabi ng Diyos sa kanya, hindi yan ang pinili ko. Hindi yan ang pinili ko, sabi ng Diyos. So tinabi niya. Sabi niya, meron pa ba kayong anak dito, Jesse? Meron pa ba anak? Nagdatingan na lahat ng anak, wala dyan sa kanila. Si Samuel, nanalangin ulit, Panginoon. Sabi niya, Samuel, meron pang isa. At dumating si David at the age of 17 years old, 16 years old at that time, kapatid. Nang dumating si David at the age of 16 years old is a young people, a young person. Sabi ng Diyos kay Samuel, siya ang pinili ko. Amen. Yes. Nagulat sila lahat bakit bata ang pinili ng Diyos. Kaya minsan meron tayong mga meron na actuation, bata lang yan. Hey, huwag mong sinuhin ng bata. Huwag mong sinuhin yan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sa kanila naghahari ang Diyos. So anong ginawa ng Panginoon? Ni Samuel, sinunod niya ang Diyos. Pinuhusan niya ng langis si David. At itong si David, kapatid, ang pumatay sa 9 foot or 7 inches na higante sa pamagitan lang ng isang bato. Amen. 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 At pinalaya niya ang buong Israel dahil sa pagkatakot doon sa mga Palestine. Imagine mo, kaya minsan ang mga kabataan tinitingnan nila ka ng sarili na, bata pa kami. Huwag mo tingnan ang sarili mong bata ka pa. Pinauuwi nga siya ng mga kapatid, ano ka ba? Umuwi ka nga, pinag-aalaga ka lang ng tupa ng tatay, nandito ka pa, usyosero ka talaga. Sabi ni David, hindi, titingnan ko lang. Titingnan ko lang. Nung pagkakita niya higante, anong sabi ni David doon sa mga kapatid niya? Sino ba yan? Sino ba yung malaking lalaking yan? Na kanyang nilalapastangan ng bayan ng Diyos ng Israel. Akong lalaban yan. Amen. Pinauwi siya ng mga kapatid niya. Excuse my word ha, pero totoo. Kung babasahin mo yung Bible mo, sabi ni David, sino ba yung support na yan? Amen. Kasi uncircumcised. Who is that uncircumcised? Sino yung support na yan? Sabi niya ngayon. Tingin niya doon kay Goliath isang support. Sino ba yung support na yan? Sabi niya. Ako lalapin niya, isang bala lang niya. So hinarap ni David. So sabi ng Diyos, kay Samuel, bakit ka magluluksa ng ganyan? Yes. Bakit ka magluluksa ng ganyan? Kunin mo uli yung langis. Punuin mo ng langis yung lalagyan mo. At buhusan mo ng langis yung pinili ko, taga Bethlehem, anak ni Jesse. At hindi niya alam, kala niya isa sa mga anak ni Jesse na malalaki na. Hindi niya alam na isang totoy yung pinapinili ng Diyos sa kanya. Amen? So brothers and sisters, masyadong nalungkot si Samuel sa nangyari kay Saul. Dahil inalis siya ng Diyos bilang hari ng Israel. Sa pagdadalamhati ni Samuel, kinausap siya ng Diyos. Fill thine horn with oil and go. Yes. Fill thy horn with oil and go. Look, itinabina ni Samuel yung sungay.
na pinaglalagyan niya ng langis na pang-anoint sa piniling hari. Parang sinasabi niya, tapos na yung ministry ko, bigo ako kay Saul na pinahiran ko bilang hari. Wala nang hari ang Israel. Pero kinausap siya ng Diyos, ng Panginoon Diyos. Sabi niya, punuin mo ng langis yung lalagyan mo at humayo ka. Amen. Amen. 1, 2, 3 beses na bigo ka, kapatid. Pakinggan mo ito. 1, 2, 3 beses na bigo ka. Ayaw mo na uling sumubok para bang yung pangarap mo ay wala na, naabo ng lahat, naglaho ng lahat. Ayaw mo nang sumubok muli. Tingin mo late na para sumubok kang muli. Itinabi mo na ang lahat ng mga kasangkapan mo sa paggawa. Parang si Samuel, tinabi niya na yung lalagyan ng anointing oil. In short, sumusuko na siya. At kung ikaw man yan, sumusuko ka na. Kumbaga sa minahal mo, pangarap, sinabi mo na wala na, nagluksa ka na lang kasi namatay na yung kaisa-isa mong pangarap. Tingin mo wala ka ng oras para sumubok pang muli. But listen very carefully until God tells you, get your things and go. Hindi pa ako tapos sa'yo. Amen! Amen. Praise God. Get your things and go. Hindi pa ako tapos, sabi ng Diyos. Amen. Amen. Friends, kung para sa'yo, tapos na, wala ka ng panahon, pakinggan mo yung sinabi ng Diyos, hindi pa ako tapos sa'yo. Amen. Dahil kung tapos na ang Diyos sa'yo, kapatid, pakinggan mo ito, wala ka na sana sa daigdig na ito. Pero dahil nabubuhay ka pa, hindi pa siya tapos sa'yo. Yes, praise God. Minsan sasabihin, sabi ng isa, matanda na ako para mag-aral. Ba tingnan mo yung mga balita. 80 years old nakatapos pa ng high school. Yes. Amen. Sabi ng mga anak, lahat kami, nanay, nakatapos ng college. Ikaw lang yung hindi nakatapos. Lahat kami merong diploma, lahat kami merong literato. Ikaw lang ang wala. Kaya nagtulong-tulong yung mga anak. Pinag-aral siya, nakatapos siya ng college. Amen. Amen. So, ang gusto lang niya kasi, magkaroon siya ng litratong tulad ng sa anak niya. Nagkaroon na siya. Binigay ng Diyos sa kanya bago siya siguro umuwi sa Panginoon. Amen. Pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Hallelujah. So, kapatid, huwag mo tapusin ang ginagawa ng Diyos sa iyo. And you will see, God will change your mourning into joy. Yes. Amen. This is only through the Lord Jesus Christ. Mangyayari lang ito sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. If you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, kapatid, nagsisimula pa lang ang Diyos sa iyo. Amen. Amen. Hindi pa siya tapos. Marami ka pang magagawa para sa Panginoon. Kaya si Samuel, tinabi niya na yung horn na nalagyan ng langis. Sabi ng Diyos sa kanya, ba't ka magluluksa? Kunin mo yung horn, punuin mo ulit ng langis. Papadala kita sa Bethlehem. At doon yung pinili ko. Dahil si Saul, pinili ng mga tao. Si David, pinili ng Diyos. Amen. At even David nagulat, even Saul nagulat siya. Si Samuel nagulat siya. Bata yung pinili ng Diyos. Yes. Kasi alam mo kapag matanda ang gumawa, eksperto ang gumawa, expert ang kumilos, ang glory sa kanya. Yes. Amen. So kaya pinagtawan ni Goliath si David, ano ako, aso? Dala mo sa akin, tirador? Ano ako, aso? Di ba? Sabi ni David sa kanya, "Hoy higante," sabi niya ganyan. Sabi niya, "Papatayin kita, higante. Pupugutin ko yung ulo mo. At pakakain kita sa mga ibon, sa mga buitre." Nagtawa si Goliath. Ano? Isang bata, isang totoy. At kung todo yung si David, si Saul ay talagang balot na balot ng baluti, pati ulo. Amen. Amen po ba? Amen. Pero matalino talaga ang Panginoon. Alam mo kung saan pinadaan yung bato? Sa pagitan. Yung ano? Kasi meron niyang ganyan eh. Balot lahat yan. Merong butas yung ganyan para bigyan ng daan yung mukha. Doon pinadaan ng Diyos yung bato. Dito sa loob. Bumaon yung bato. Sabi ko, bakit kaya bumaon yung bato? Kapos sinabi dito. Alam ko narinig nyo na ito minsan. Pero huwag mo hanapin sa Bible kasi wala ito sa Bible. Amen po ba kayo dyan? Amen. Pagdating natin sa langit, tanungin natin si David, paano nangyari? Kasi tinamaan siya ng bato. Pagbato niya ganyan, bumaon yung bato sa loob. Diba? Tapos padapa bumagsak. Ang tendency dapat pagka
binato, pak, titihayan ganon. Amen. Hindi, pagbato, pak, tapos lumapa. Padapa siyang bumagsak. Diba? So, akin lang to, analysis ko lang. May po ba kayo dyan? Baka hanapin nyo sa Bible. Saan kaya dito sa Bible yun? Analysis. Pag natin sa langit, tanongin natin si Jesus. May po ba? Si David. King David, hindi ka kasi David. Pwede bang makausap? Ano nangyari? Ganito yun eh. Sabi ng Diyos sa akin, nagumulusig na si Gulay. Sabi ng Diyos sa akin, sige David, bitiwan yung bato. Binitiwan niya yung bato. Sinalo ng Diyos yung bato. Di ba? Hinawa ka sa bato si Gulay. Sabi, ikaw yabang mo. Binaon yung bato sa iyo. Sabi, bato, pak mo. Yabang ito, pak. O di dapa siya. No? Na, di ba? Sa akin lang yun, kapatid. Baka nabi mo sa Bible. Yan po ba? Ayaw po rin yan sa langit. Tanungin natin si David. Ano, David, pwede po ba kayo makakausap? Ano yun, ano yun? Si Goliath kasi, yung tinamaan mo ng bato sa loob, bumagsak pa. Paano nangyari yun? Ganito yun. Ayan. Di ba? Amen po ba kayo dyan? Amen. Amen. Yan. Okay, so balikan natin to. So pangatlo, the garment of praise for the spirit of heaviness. Yan. Alam mo kasi itong pinangako na ito ng Isaiah chapter 61. Ulitin ko sa inyo, hindi nangyari ito during the time of the kings. Amen. Kaya nung dumating si Jesus Christ at sinabi niya ito, naku, nagalit yung mga Hudyo sa kanya. Gusto siya, itinaboy siya sa labas at ihuhulog siya sa bangin. Kasi nga, paano nangyari yan? Anak ka ng karpintero. Di ba? Anak ni Maria itong taga-igib ng tubig. So, sa hinagap, hindi nila maisip na sa kanya matutupad yung year of the Jubilee. So, anong sinabi ng Panginoon eh? The garment of praise for the spirit of heaviness. Now, what is heaviness? Heaviness is a spirit. Ang heaviness ay isang espiritu. It is a tormenting spirit, kapatid. Ulitin ko. Heaviness is a tormenting spirit. Ano yung tormenting spirit? Tino-torment ka nito. Lagi ka nitong binibira. Blow by blow, binibira ka nito. This is a spirit, tormenting spirit. Nasabi ni David sa Psalms 119 verse 20, my soul melted for heaviness. Strengthen thou me according unto thy word. Sabi niya, my soul, yung aking kalwa, yung kanyang mind, yung will, yung emotions niya, mas melted for heaviness. Strengthen thou me. Sabi, palakasin mo ako, he pour out his soul. He pour out his soul to the Spirit. Amen po ba? According unto my word. Psalm 69 verse 20, reproach had broken my heart, and I am full of heaviness. And I looked for some to take pity, but there was none. And he comforted, and for comforters, but I found none. You know, kapag may heaviness ka, hindi mo magawang masaya. Right? Kapag meron kang heaviness, yung kabigatan ng kalooban mo, hindi mo magawang magsaya. Hindi mo magawang magpunta sa church para magpuri sa Diyos. Hindi mo rin magawa na magbasa ng Bible. Parang feeling mo kasi, tamad na tamad kang magpunta sa church, tamad na tamad kang magbasa ng Bible, tamad na tamad kang makinig ng mga Christian music, tamad ka rin makipag-usap sa ibang mga kapatid sa church, para bang lahat ng makakasama mo sa church, nakakadagdag lang sa heaviness mo. Na nararamdaman mo sa panahon ito. Walang makakatulong sa iyo, pati sermon ni Bishop hindi rin nakakatulong sa iyo. Now let me ask you, nararamdaman mo ba yan? Nararamdaman mo ba na parang tinatamad kang umattend ng church, tinatamad kang umawit, tinatamad kang kumanta, tinatamad kang magpuri, tinatamad kang makinig na sermon, tinatamad kang magsayaw sa Panginoon, tinatamad kang makipagkwentuhan sa mga kapatid. At kung pupunta ka man sa church, ang bilis-bilis mo, uli ka nang darating, tapos unang-una kong uuwi. Diba? So parang napapasok ka na ba? Pero alam mo sa sarili mo, you love the Lord. Alam mo sa sarili mo, mahal mo ang Panginoon. But because of the spirit of heaviness, nararamdaman mo yan. Diba? So yes, isa lang ang ibig sabihin niyan, kapatid. Kapag nararamdaman mo yung bagay niyan, tinotorture ka ng spirit of heaviness. And what you need to do is seek a deliverance. Ang kailangan mo is seek mo yung deliverance. Amen. Pero kailangan mong maging honest na aminin mo sa sarili mo na sa harapan ng Panginoon that you have this spirit of heaviness. How the spirit of heaviness
nakakapasok sa tao. Even Christians. Even David na pinili ng Diyos, pumasok ang spirit of heaviness sa kanya. Tinorture siya. Tinotorment siya. Okay. How the spirit of heaviness nakakapasok sa iyo? Let me tell you how. There are two things. Listen very carefully. Kapag nararamdaman mo yung spirit of heaviness, tamad kang mag-pray, tamad kang magbasa ng Bible, minsan mas gusto mo pang tingnan yung Facebook kaysa magbasa ng Bible. Di ba? Meron akong nakasama sa ministry, sakay kami ng LRT, papunta na kami sa gawain. Sinaway ko siya, Brad, pinakahinap pa kita pinagmamasdan. Mula pa sa bus hanggang LRT, puro Facebook ang hawak mo. Wala ka bang time para magbasa ng Bible man lang? Ang layo ng biyahe natin. Ay, sorry po. Dilipat niya. Imagine mo, mula na sumakay kami ng bus hanggang doon sa may LRT. Yun, tas sa LRT hanggang doon sa pagbaba namin sa Quirino, yung pa rin dala niya. Pagdating namin doon sa gawain, yung kahit. Sabi ko sa kanya, bro, ano nangyayari sa'yo? You want to serve the Lord, but the problem is, yan ang hawak mo. Okay lang yan kung nasa bahay ka. Okay na wala tayong gawain. Okay lang yan. Pero, bakit gano'n? Sabi niya, hindi po. So, nakita ko sa kanya, there is a spirit of heaviness sa kanya. Di ba? Merong spirit of heaviness. There are two things. Alam mo kung bakit may spirit of heaviness? Saan nangyagaling ito? There are two things. Una, may kasalanan kang hindi mo pa inihingi ng tawad sa Diyos. Mabigat yan. Yung kasalanan mong hindi mo pa inihingi ng tawad sa Diyos, mabigat yan. Pero meron pang mas mabigat dyan. Ano yun? Yung hindi mo alam na kasalanan pala yung nagawa mo. At mas mabigat yan. Kasi alam ng spirit of heaviness na kasalanan yung ginawa mo. Kung hindi mo alam na kasalanan yun, alam niya yun. So ito torture ka. Ikaw mismo mararamdaman mo. That the problem is, sabi ni Apostle Paul, sinusumbatan ka ng budhi mo, pero pinagtatanggol ka ng isip mo. Diba? Paano yun? Sinusumbatan ka ng budhi mo, pero pinagtatanggol ka ng isip mo. Your spirit is grieved, but your soul is defending you. Diba? Sabi ng spirit mo ay, sige na umating ka ng church. Pero sabi ng isip mo, dami kong gagawin. Pinakita sa'yo yung labahin, pinakita yung linisin, pinakita sa'yo lahat ng gagawin mo to the point na na-convince ka ng isip mo na huwag ka na lang umatin. Pero pagkatapos nun, nagkakaroon ka ng nakukonsensya. Ba't di pa ako naka-atin? Ba't di ako naka-atin? Sana umatin na lang ako kaysa ganito. Ang bigat-bigat ng paramdaman. Ano dahil? The spirit of heaviness is torturing you. Okay? You are in a confusion. Nako-confuse ka. Listen, God is not the author of confusion. It comes from the devil. So, i-confess mo yan sa Lord and be set free. Kapag nakakaramdam ka ng spirit of heaviness, confess mo sa Diyos. Gawin mo general. Lord, patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Alam ko man, hindi ko man, nakalimutan ko man, natatandaan ko man, Panginoon, basta patawarin mo po ako sa lahat ng agas. Kasi ang gagawin ng demonyo, pakakalimot niya sa iyo, yung kasalanan mo. Yes. Pero hindi makakalimutan ng espiritu mo yung nararamdaman mo yung heaviness ng puso mo. Okay? So you have to confess to God. Hindi mo i-confess sa tao yan, confess mo sa Diyos. Amen. Dahil yung tao, pag-uusapan na kayo. Amen. Sabi mo sa tao, alam mo, Brad, meron akong kasalanan. Hay? Sa atin lang. Oh, sa atin lang. Sinabi mo ngayon sa kanya. Paglipat niya sa kabilang kanto. May sasabihin mo, sa atin lang to ha. Diba? Yung sinabihan mo, lilipat sa kabilang kanto, sasabihin, sa atin lang to. O yung sa atin na yan. Atin nga eh. Marami talaga eh. Ang dami na nun, di ba? So, confess it to God. If you confess your sin to God, then God listens. Amen. Amen. Amen po ba kayo dyan? Amen. Minsan niladaan pa sa prayer meeting eh. Sige tayo po'y maghawak ako ng ngayon. Pag-pray po natin si brother so and so. At pag-pray po natin siya kasi dumadaan siya sa may bigat na pagsubok ngayon dahil ninakawan niya yung tatay niya, yung nanay niya, ganito. Ano yan? Hindi yung prayer meeting. Prayer newscasting yan. Pinamamalita mo na doon. At sa mag-usap, ha? Totoo ba yun? Si brother, ninakawan niya tatay niya? Bakit? Kasi yun ang pinag-pray kasi ni Brad yun eh. Pinag-pray niya. Narinig ko tuloy, di ba?
Kaya sabi ko, kapag ka nagpe-prayer meeting kayo, please lang, huwag nyo nang banggitin kung sino yung pinagpe-prayer ninyo, yung pangalan niya, kasi baka hindi kilala ng iba, nalaman tuloy. Di ba? Amen po ba? At kung maaari, personal mo na lang sabihin siya. Pag-pray natin si sister. Bakit? Mabigat yung kanyang problema. Ano? In love siya doon sa taga-ganon. Problema naman yung taga-ganon, hindi naman in love sa kanya. Sino ba yung taga-ganon? Huwag na sasabihin, sa akin lang ito. O diba? Amen ba kayo dyan? Amen. Okay. So, confess to God. Confess mo sa Diyos. Sabi mo sa Kanya. At alam na niyo siya. Amen po ba kayo dyan? Confess mo yan sa Panginoon and be set free. Yan. Ito pa. Inihingi mo nga ng tawad sa Lord. Ano may another ng heaviness? Kanina, yung heaviness galing yun sa hindi mo inihinging ng tawad sa Diyos sa kasalanan mo. That's number 1. Number 2. Pastor, humingi naman ako ng tawad sa Diyos. Yes, humingi ka ng tawad sa Diyos. The problem is, hindi mo naman mapatawad yung sarili mo. Di ba? Inihingi mo nga yan ng tawad sa Diyos, sarili mo naman hindi mo mapatawad. So tingin mo napakalaki ng kasalanan mo at ang Diyos napatawad ka na pero ikaw hindi mo mapatawad yung sarili mo. So anong nangyayari? Mabigat yan. Pumapasok ang spirit of heaviness sa iyo. Pinapaalala lagi ng demonyo sa iyo kasalanan mong way back ilang taon na nakaraan, inihingi mo na ng tawad sa Diyos. Pero pabalik-balik siya. Bakit? Dahil nakikita niyang ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo mapatawad yung sarili mo. So you have to forgive yourself in order for you to be delivered from the spirit of heaviness. Amen? Ano po ba kayo dyan? Amen. Okay, taas ang kamay. Itapik sa katabi. Patawarin mo na yung sarili mo. Ayan, okay. So with these two, with these two things, sin to God and sin to yourself. Ano yung kasalanan mo rin sa sarili mo yan kapag di mo patawad yung sarili mo? Yes. Gusto ng sarili mo na magpunta sa church, dahil di mo patawad, hindi mo dinadala sa church yung sarili mo. Di ba? So kaya pa, you with these two things, sin to God and sin to yourself, pasok sa iyo ang spirit of heaviness, it will torment you. So the solution is the righteousness of Jesus Christ our Lord and Savior. At ang righteousness ko, kapatid, ulitin ko sa inyo, sinasabi ko, ang righteousness ko, ang righteousness mo, kapalit ng righteousness ni Jesus. Amen? Amen. So we can glorify God in that. Mag-glorify natin si Jesus. So, i-conclude natin kapatid, ano yun? Sabi niya doon sa simula, nakita natin na dumating siya dito sa lupa. Sa unang pagpunta niya rito, sinabi niya na, sabi niya rito, to appoint unto them that morning Zion, to give unto them one beautiful ashes. Ipagpalit mo yung ashes sa beauty. Amen po ba kayo dyan? Claim mo yung beauty ng Diyos, kapalit ng ashes. Yung ashes mo, yung mga frustrations mo, ibaba mo yan sa Diyos ngayon. Amen po ba? Lord, ito po yung mga frustrations ko. Frustrated ako sa ganito, frustrated ako sa ganyan, frustrated ako sa ganun. Ibaba mo yung lahat. And God will change it into beauty. Amen. Yung oil of joy for morning, yung kagalakan, yung oil of joy, yung langis na kagalakan, ipalit mo doon sa pagduluksa mo. Then, yung garment of praise by the spirit of heaviness, that they might hold trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. We Christians, ang objective natin is to glorify the Lord in our lives. Amen? Glorify mo siya sa buhay mo. But how can you glorify God kung itong mga ito, ashes, frustrations mo, lahat yan, sumasama sa iyo? Surrender mo yan sa Diyos. Amen. Ito ang dahilan kung ba't siya pumarito. Para purin niya yung abo mo, palitan niya ng ganda. Right? Right mo lahat ito ngayon. Yes, yes. Thank you, Jesus. Kapatid, sa umagang ito, kung ikaw ay napagpala ng salita ng Diyos ngayon, maging diyan sa iyong tinitinan. Manalangin ka sa Panginoon. Alisin ng Diyos sa iyo yung spirit of heaviness. That tormenting spirit, minsan dumarating sa atin yan. Merong mga panahon na meron tayong kabigatan. Ang bigat-bigat ng paa mo, hindi mo maipunta sa church. Ang bigat-bigat ng kamay mo, hindi mo maipitbit ng Biblia. Ang bigat-bigat ng mata mo, hindi mo makita yung salita ng Diyos. Ang bigat-bigat ng pandinig mo, hindi mo marinig yung salita ng Panginoon. Because of the spirit of heaviness is torturing you, and God wants you to be set free.
Gusto ng Diyos makalaya ka. Gusto ng Diyos mapaglingkuran mo siya. At papalitan niya ng beauty yung ashes mo. At yung langis ng kagalakan ay babalik na sa iyo. Praise God. Thank you, Lord. Let us pray to God. Manalangin ka sa Panginoon. Bibigyan kita ng ilang minuto para mag-pray. Pagkatapos ako nilang mag-pray para sa kapangalahatan. Thank you, Jesus. Heavenly Father, kami po nagpapasalamat sa iyo. Narinig mo po ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. At nais mo, O Diyos, na ang kabigatan, ang pagluluksa, at maging, Panginoon, ang anumang mga mabibigat na mga problemang dinaraan ng mga anak. Nais mong kunin lahat yan, Panginoon. Nais mong alisin sa amin, O Diyos, that the beauty of God may be seen in us, Lord God. Maraming po salamat sa iyo, aming dakila Diyos. At ngayong umaga, nais namin italaga minsan pa ang aming mga sarili. Kapatid, kung nais mong muling buksan ang puso mo sa Panginoon, sabi niya, the planting of the Lord, ang planting of the Lord is none other but the Lord Jesus Christ. Nais mong itanim ng Diyos sa puso mo ang trees of righteousness, and that is the Lord Jesus Christ. You can pray with me. Sabihin mo, Panginoong Diyos, salamat po sa iyo. Napakinggan ko ang iyong mga salita. Sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Lahat ng aking kasalanan, inihingi ko po ng tawad sa iyo. At sa araw na ito, tinatanggap kitang Panginoon at personal na tagapagligtas. Pagharian mo po ako. Ibalik mo sa akin, Panginoon, ang kagalakan ng pagiging Kristiyano. Pinupuri kita sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Ako na lang mag-pray. Heavenly Father, maraming salamat sa iyo sa umagang ito. Minsan pa, dinideklara namin si Jesus ang aming Panginoon. Naganap sa amin, Panginoon, sa panahon ito, Diyos, about isa sa amin, ang year of the Jubilee. Lord, salamat po. Binabalik mo na ang lahat ng mga biyaya mo sa amin, Panginoon, na gustong agawin ng kaaway, hindi mo pinabayaan na ito'y agawin ng kaaway sa amin, sapagat ikaw ang Diyos na siyang nagpapalakas ng aming loob, nagbibigay ng kagalakan sa aming mga puso. At ikaw rin, Panginoon, ang nagtanim ng trees of righteousness sa aming mga buhay, Panginoon, upang makaharap kami sa iyo with righteousness of Jesus Christ. Thank you so much, Lord God. At minsan pa, nais namin ibigay sa iyo lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, pagpalain mo ang buong isang linggong ito, Panginoon, na aming pong dadaanan at aming kinukumit sa iyo ang aming mga sarili. Sa pamamagitan ng panalangin ito, Panginoon, iyo pong gamitin kami sa ikaluluwalhati at ikagaganda ng iyong nang makita ng lahat ng tao kagandahan ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Maraming po salamat. Minsan pa, aming pong hiniling sa iyo, Diyos, ibigay mo sa amin ang iyong pagbabaskas. Ating itaas ang ating mga kamay sa inyo ng pagtanggap natin ng biyaya ng Diyos. At ngayon ay tanggapin natin na masaganang pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagliwanagan ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon, samahan kanya hanggang sa araw na makita natin siya ng mukhaan. Sa ngalan ng ating Panginoon Jesus at paigipisan ng banal na Espiritu Santo, lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Okay, tanggalin po natin yung ating mga katabi at sabihin natin sa kanya, pinagpala ka ng Panginoon.